Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, muli kami po ay dumudulog at lumalapit sa iyo. Amin pong niadalangin, Panginoon, na ang gawain nito lagi mong samahan at pagpalain. At ang lahat ng naririto ngayon sa iyong banal na gawain, lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan at ng banal mong Espiritu. Bigyan mo lagi sila, Ama, ng kalakasan at katatagan. At dalangin ko, Ama, sa araw na ito na silang lahat ay tulungan. Kung sila man ay mayroong mga problema na nararanasan at hinaharap, Lord, sa araw na ito, maghimala ka po sa kanila. Dalangin ko ang kalayaan ay dumating sa aking mga kapatid na ito. At kung ano man po ang kanilang mga kahilingan, banal na Diyos, ibigay mo po sa kanila ang katugunan. Samahan mo sila sa araw na ito at naniniwala kami na maging ang mga sakit at karamdaman ay iyo pong pagagalingin sa araw na ito. At inaangkin namin, dakilang Diyos, na silang lahat na naririto ngayon ay uuwing pinagpala ang buhay. Banal na Diyos, pagpalain niyo po ang mabuting balita na amin pong pagninilayan, aming pag-aaralan. Samahan mo ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan at magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa. At naniniwala kami na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya dakilang Diyos, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa araw na ito, basahin ulit natin ang ating gospel na napakinggan natin kanina. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 8, talatang 23, ay ganito po ang sinasabi, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami. Mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa Kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak, bigay natin kay Lord. At dalangin ko po sa Panginoon na kayong lahat na naririto ay Kanyang pagpalain. Amen. At kung kayo ay mayroong mga kahilingan, ang kininyo po, buhay ang Diyos. Amen. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Magagawa ng Diyos. O sino naniniwala doon? Kaya wag na kayo mag-alala, wag kayong matatakot. Sabi mo sa katabi mo, wag ka matakot. Huwag kang matakot. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Kaya sabi mo sa katabi mo, bakit ka natatakot? Kaya lahat ng mga may problema, huwag kayo matatakot. Amen. May gagawin ang Diyos sa inyo sa araw na ito. Amen. Amen po. Amen. At makakapo tayo at tayo ay makinig ng mabuti sa mensahe ng ating Panginoon. Ang ating gospel ay nagpapakita ito sa atin na si Jesus ay higit sa lahat. Amen. Kaya itong aking ibabahagi sa inyo is about trust in Jesus. He is more than all creation. Manalig kay Jesus, siya ay higit pa sa lahat ng nilikha. Kaya sabi mo sa katabi mo, manalig ka kay Jesus. Naniniwala ba kayo na Jesus is more than all creation? Amen. Sino naniniwala doon? Ang ibig sabihin, kasi sa Bible na binasa natin, di ba? Yung unos, yung hangin, sumunod kay Jesus. Kaya higit ang Panginoon sa lahat ng bagay. Kaya kung mayroon mang unos sa buhay mo ngayon, huwag ka mag-alala. Kayang-kayang patigilin niya ng ating Panginoong Hesukristo. Manalig ka lang sa Kanya. Alam po naman natin na kayo ay iba't iba ang problema ang ating dinadaanan. Bawat isa may problema. Kaya tingin sa katabi. Tingin sa katabi. Sa mukha, tingnan niyo sa mukha. Yan. Mukha pa lang problema na. Gising ba kayo? Totoo lang, hindi kayo matutulungan ng kaiisip sa problema ninyo. Hindi kayo matutulungan yan. Ang makakatulong lang sa atin ay walang iba kundi si Jesus. Siya lang ang mayroong magagawa. Kaya kung mayroong kayong problema, isip ka ng isip sa problema mo, mamaya masakit ang ulo mo. Pero pagka nanalig ka sa Panginoon sa araw na ito, nagtiwala ka sa Kanya, magugulat ka mamaya, pagkatapos ang gawain, may himala na darating sa buhay mo. Mahina yung palakpak, ano? Okay, balikan natin ang binasa natin para mas maganda. Ano po? Sabi ng Bible, sa verse 23 ng ating binasa kanina, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog.
biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya't nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Kasabihin mo sa katabi mo, ngayong araw na ito, bubuti ang buhay mo. Amen ba? Bubuti ang buhay nyo. Bakit? Kapag ang Diyos ang kumilos at gumalaw, magiging maganda ang kanyang buhay. Pagka wala ang Diyos, wala ang Panginoon, lalo pag wala tayong pananampalataya sa Diyos, laging magulo, laging may problema. Tatandaan po natin mga kapatid, ang tao, may Diyos o wala, parehas may problema. Naniniwala kayo doon? Ang tao, may Diyos o wala, parehas nakakaranas ng problema sa buhay. Ang kaibahan lang ay ito, pag mayroon kang Diyos sa buhay, may tutulong sa iyo. Pero pag wala kang Diyos na pinagtitiwalaan, walang tutulong sa iyo. Kaya kayong mga naririto ngayon, mapalad kayo dahil mayroong Diyos na handang tumulong sa buhay natin. Kaya ang tanong ko po sa inyo ay, sino ang gustong tulungan ni Yahweh El Shaddai? Gusto niyo bang tulungan ng Panginoon? So anong gagawin natin para tayo tulungan ng Panginoon? Ha? Anong sabi ng Bible? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bakit kayo natatakot? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Napakaliit ng inyong pananampalataya. So anong kailangan para tayo'y tulungan ng ating Panginoong Hesus? Manalig. Sabihin mo sa iyong katabi, manalig. Ang taong may pananampalataya, sabi ng Romans chapter 10 verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya yung taong mayroong pananampalataya, hindi po yan bibiguin ng Panginoon. Kaya kayong mayroong pananampalataya, may pananalig, anuman ang bagyong inaharap nyo ngayong araw na ito, magtiwala kayo. Ang Diyos na inyong pinagtitiwalaan, may magagawa sa iyong buhay. Kaya napakaganda na maunawaan po natin ito kasi lahat ng tao pare-parehas may problema. Amen pa? Alam niyo po, totoo lang, ito yung pinakamahirap na kalagayan ng mga Pilipina dito sa bansa ng Hong Kong. Kasi hindi man kayo magsalita pero iba't iba ang inyong dinadaanan sa buhay eh. Minsan nga nabanggit ko sa preaching na minsan kayo, masaya lang kayo pag nandito. Nakakangiti kayo, tumatawa kayo, masayang-masaya kayo, pero pagkatapos na yung day off nyo, pauwi na kayo, tuwing matatanaw mo na yung uuwian mo, parang sisimula na yung lungkot sa buhay. Yung iba lang, hindi lahat. Kasi iba't iba ang dinadaanan nyo sa buhay eh. Amen ba? Pagka naririnig ko nga yung mga sharing ng mga katulad ninyo, kasi siyempre, minsan nag-share sila ng mga nararanasan sa buhay, iba't iba talaga ang inyong dinadaanan sa buhay eh. Minsan, tuwang-tuwa ka, may trabaho ka, ang problema mo naman, amo mo. Amen po ba? Okay lang sana kung ang problema mong amo mo, yung babae. Okay lang yun. Ang problema ko, kapag ang naging problema mong amo ay yung lalaki. Mabigat yun. Lalo kapag ang amo mo nakakagusto sa'yo. Mabigat yun. Kasi pag nagkagusto sa'yo ang amo mong lalaki, tiyak aawayin ka ng babae. Gulo lagi sa bahay. Kasi ang babae, malakas ang pakiramdam niyan.
Naniniwala ba kayong malakas ang pakiramdam ng babae? Hindi man kayo magsabi, alam ng asawa ng amo mong babae kung ang amo mong lalaki nagkakagusto sa iyo. Kasi ang pakiramdam ng babae, advance po yan. Malakas ang pakiramdam ng babae, kahit hindi pa nga nangyayari, may pakiramdam na eh. Andyan ba kayo? May tawag dyan eh, nakalimutan ko na eh. Yung pakiramdam ng babae na yung instinct, yung mayroon silang hindi mayroong tawag doon eh. Na pag may ginagawang kalokohan ng lalaki, nararamdaman ng asawa ng babae. Ano ang tawag doon? O yun, intuition. Intuition. Kasi, minsan, tama ang kalang pakiramdam, pero sometimes mali. Pag nasusubrahan, lalo pag ang babae napakasilusa, minsan kahit na hindi nangyayari, pag ginagawa, iniisip na eh. Lalabas pa lang ang mister, nag-iisip na eh. Sinong katagpo mo? Ayan, yun. Mali yun. Huwag niyong pangungunahan. Kasi minsan, kung ano ang ating iniisip at pinaniniwalaan, minsan nangyayari kasi iniisip mo eh. Siguro may katagpo ka sa plaza ha. Oh. Kaya ginawa ng mister, naghanap ang nakatagpo sa plaza. Kasi yun ang iniisip mo eh. Ang mga Kristiyano, dapat magkaroon tayo ng tamang damdamin. Tamang pakiramdam. Kasi kaya nga pinag-aaralan natin yung pagtitiwala, pananampalataya, pananalig. Kasi sa buhay ng isang tao, napakahalaga ng tinatawag na pagtitiwala. Sabihin niyo pagtitiwala. Kasi sa pagtitiwala, yun ang pinakapundasyon ng buhay natin eh. Lalo sa ating mga Kristiyano, ang pagtitiwala, yan ang pinakapundasyon ng ating buhay. Kasi sa tiwala, pwedeng maging matatag ang iyong buhay. Sa tiwala, pwedeng maging matatag ang inyong relationship. Kasi may tiwala kayo eh. Ngayon, pag nawawala ang tiwala, doon humihina at nagkakaroon ng problema ang relationship. Tama po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, tiwala. May tiwala ba kayo? Sino may tiwala? Yan, kailangan tiwala. Alam niyo po, pag may tiwala ka, umaasa ka sa Diyos na yung pagtitiwala mo, pagtitibayin ito ng ating Yahweh Shaddai. Lalo sa inyo sa mga mag-asawa, napaka-importante ng tiwala. Kasi pag may tiwala kayo sa isa't isa, pagtitibayin ng Diyos ang pagtitiwala nyo sa isa't isa. Tama po? Saan ba pumapasok ang kasalanan? Sa kawalan ng tiwala. Kasi iisipin mo, ay total, hindi na ako mahal ng asawa ko. Sige. Mayroon naman nagke-care sa akin. Mayroon naman nagmamalasakit sa akin. Ito, ingat po kayo dito kasi sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ang diablong kaaway natin ay parang liyong umaatungal, aali-aligid, at nag-aabang ng masisila. Malay nyo, yung amo nyo aali-aligid sa inyo. Tapos kinukuha yung kalooban mo. Nung makuha ang kalooban mo, bumigay ka naman sa amo mo. Delikado yon. Kasi sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, ang diablong kaaway natin ay parang liyong umaatungal, aali-aligid. Amen ba? Kaya tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka sa aali-aligid sa iyo. Gising ba kayo? O sinong gising? Ay totoo po ito mga kapatid. Ingat po tayo sa aali-aligid sa atin. Amen ba? Lalo kapag medyo bata ka pa at maganda ka, may tsura ka. May aali-aligid sa iyo. Ang unang aali-aligid sa iyo, amo mo, lalaki. Bakit? Kayo lang magkasama doon eh. Minsan wala si ma'am. Kayong dalawang naiiwan.
O kaya anong gagawin ni sir? Gising ba kayo? Ang babae pa naman, pag ginagawa ng kabutihan, pinagmamalasakitan, nako, lagi nadadala ng kanyang damdamin, mabuti pa si sir. Inaalaala ako, si ma'am laging galit sa akin. Siyempre, magagalit si ma'am sa'yo kasi si sir, ikaw ang iniingatan. Pagdating ni ma'am, galit si sir kay ma'am. Pero pag ikaw nakikita, nakangiti sa'yo. Pag si ma'am nakikita, nakasimangot. Magagalit talaga si ma'am sa'yo. Subukan mo ikaw, may asawa ka. Ang asawa mo nakangiti sa katulong mo. Tapos pag nakita ka ng asawa mo, nakasimangot sa'yo. Baka awayin mo rin ang katulong mo. Nakukuha niyo pa bang point? Kaya nga, iba't ibang dinadaanan ng buhay ng tao, lalo kayo mga naririto, iba't ibang dinadaanan nyo. Alam niyo po, totoo lang, ang sarap ng buhay na nagkatrabaho ka, pero pag mayroong mga asungot, ang hirap. Lalo pag ang asungot yung sermo, Tapos, kayong dalawa lang, tatawagin ka pa, magpapamassage pa yung sermo. Gising ba kayo? Wala si ma'am, kayong dalawa lang. Habang nagmamasad ka, ano-anong takbo ng isip mo. Pero huwag kayong mag-alala. Maraming unos sa buhay natin. Pero ang kailangan, kung sa mag-asawa ang pagtitiwala ay nagpapatibay ng relationship, nagpapatatag ng buhay, lalo na kapag kay El Shaddai ka nagtiwala. Kapag sa Diyos ka nagtiwala, magaganap sa iyo ang sinasabi ng Salmo 91, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Amen ba? Kaya kapag tayo ay nagtitiwala kay El Shaddai, mahina man tayo, may kahinaan man tayo, pero bibigyan ka ng lakas at tibay ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Sige, malakas sa palakpak, bigyan natin kay Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang matatakot. Magtiwala ka sa Diyos. Amen po. Kaya kayong mga nakakaranas ng problema ngayon, lalo sa panahon ngayon, pag may problema kayo, huwag kayo matatakot. Manalig kayo kay El Shaddai. Sumampalataya kayo sa ating Panginoon. Ang sabi dito ng banal na kasulatan, pinatigil ang hangin o bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Kaya sa araw na ito, maniwala kayo, ang lahat ng inyong mga problema, pagsubok, patitigilin yan ng ating Yahweh Shaddai at magtiwala ka, magiging mabuti ang kalagayan ng iyong buhay. Amen ba? Sabi ng Bible, namangha silang lahat at sinabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. So, kung si Jesus ay higit sa lahat ng mga nilikha, kailangan nating manalig sa Kanya. Kung nagawa ni Jesus patigilin yung alon, yung hangin, at bumuti ang panahon, so wala nang dahilan, kailangan nating manalig, sumampalataya kay Jesus. Bakit? Si Jesus ang makakatulong sa buhay natin, wala nang iba. Bakit tahimik ata kayo? Walang ibang makakatulong sa atin, sa kalagayan natin, si Jesus lamang. So, ano bang mga biyaya? Ano ba yung pakinabang pag tayo ay nagtiwala kay Jesus? Bawa, nanalig tayo sa Kanya. Ano bang mga pakinabang at makakamtan natin galing sa Panginoon? Una, sabi dito, guidance and direction. Kapag tayo ay nagtiwala, nanalig sa Panginoon, magkakaroon tayo ng patnubay at direksyon sa buhay. Kasi pag wala kang tiwala sa Panginoon, so sinong gagabay sa atin?
Sino ang magtuturo sa atin? Ang Diyos ang nagtuturo ng lahat ng bagay. At ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon ng ating buhay. Kaya kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi pwedeng hindi. Halimbawa, dito nagtatrabaho ka sa bansang ito, tatandaan po natin, bawat isa may kahinaan sa buhay. Amen ba? Naniniwala kayo? Bawat isa may kahinaan. Pasalamat ka sa Panginoon kung malakas ang iyong pakiramdam, malakas ang iyong pagpipigil sa sarili, malakas ang iyong talagang control sa iyong sarili. Salamat ka kay Lord. Pero alam niyo po, totoo lang, sabi nga po sa inyo kanina, halimbawa, nagtatrabaho kayo dito, tapos, pasaway ang amo mo. Kung hindi ang babae, ang lalaki ang pasaway. Bakit? Si ma'am laging galit sa iyo. Si sir naman ang lambing-lambing sa iyo. Ang tawag ng pasaway din yun eh. Bakit? Ano ba ang sinisira sa iyo? Yung pakiramdam mo. Amen ba? Bakit? Sino ka ba para isa kang babae, tapos ikikare ka lagi ni sir mo? Baka pagdating ng araw, hanap-hanapin mo yung caring ng sir mo. Na pag hindi ka na kinikare ng sir mo, gagalit ka na kay sir. Bakit? Hindi ka na inaalaala. Dati inaalaala ka lagi. So, anong ibig sabihin nun? Nasira yung diskarte mo sa buhay. Bakit? Kasi, kinuha yung kalooban mo. Amen po ba? So, pag wala kang pananampalataya sa Diyos, mahihirapan ka. Kaya kailangan natin ang Diyos sa buhay natin kasi sa loob, halimbawa, sa loob ng 2 taon, yun ang kontrata mo, sa loob ng 2 taon, na lagi lang kayong magkasama, madalas kayo nagkikita. Kayong magkasama. So, kailangan mo nang talagang gabay. Kasi ang ating damdamin, minsan hindi ito nakukontrol. Ito ay bumabagsak din. Lalo kapag sa kanya ka nakakaramdam ng talagang comfort. Kasi hindi naman uso dito ang down comfort lagi. Pinagmamalasakitan ka, inaalaala kang kumain ka na ba? Tapos araw-araw yun ang nai-encounter mo. Kumain ka na ba? Baka hanap-hanapin mo yun. Buti pa si sir, lagi ko naalaala. So nasisira yung mo sa sarili. Ang hirap kalaban nun. Tama po ba? Kasi damdamin mong nakataya doon. So, nung kailangan natin, gabay ng Diyos. Yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin, para hindi natin makalimutan na kahit kayo lang ang nadyan, huwag mong kalilimutan, nagkatrabaho ka pa rin. Hindi mo sila pamilya. Amen ba? Kaya hindi dapat nahuhulog ang loob mo. Bakit? Kasi darating ang araw, aalis ka dyan. Hindi yan ang pamilya mo. May hangganan ang kontrata mo sa kanya. Paano pag nahulog ang loob mo kay sir? Andyan pa ba kayo? At sabi mo, kasi Brad, siya lang laging kasama ko O yun nga ang kailangan natin. Kailangan natin ng gabay ng Diyos para ikaw ay hindi nahuhulog. Kailangan natin ng Diyos, pananampalataya sa Panginoon, para bigyan niya ng direksyon ang ating buhay. Maiisip lagi natin, mali ito. Amin po ba? Hindi tama ito. Lalo pag nakikita mo lagi, nag-aaway ang mom mo kasi sir mo, lagi nag-aaway, tapos ang takbo ni sir sa'yo. Ikaw naman, buti, sana ako na lang siya naging ma'am. Kasi tuwing lalapit si sir sa akin, masaya siya. Di katulad pag si ma'am ang kasama niya, lagi siya nakasimangot. O ikaw naman, tuwang-tuwa ka naman, akala mo, tama yung ginagawa mo. Hindi mo alam na ginagamit ka na rin ng kaaway. Nakukuha niyo ba bang point? Kaya kailangan nating manalig sa Diyos
para tayo ay gabayan ng ating Yahweh El Shaddai. Ang gabay ng Diyos ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Bakit? Kapag may gumagabay, lagi kang nalalagay sa kaligtasan ng buhay. Sige, malakas na palakpak, bigyan natin kay Lord. After 2 years, 4 years, wala ka na doon kay sir mo. Doon mo na maiisip, oo nga, tama. Sana hindi ako nahulog kay sir. Kasi hindi man pala magtatagal na yan ang lagi kong kasama. Kaya anong kailangan natin? Gabay ng Diyos. Direksyon na galing sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagtitiwala kay Jesus kasi walang ibang gagabay sa atin kundi ang ating dakilang Yahweh El Shaddai lamang. Sabi po ng aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Huwag daw tayo mananangan sa ating sariling karunungan. Maging sa ating lakas at magagawa, huwag tayo mananangan. Bakit? Lahat ng iyan ay may hangganan. Karunungan natin, lakas natin, kakayahan natin, lahat yan may hangganan. Ang pagpipigil mo sa sarili, lahat yan may hangganan. Pero pag nagtiwala ka kay El Shaddai, ang sabi doon, tutulungan tayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kayawi ka magtiwala ng buong puso. Kaya sabi mo sa katabi mo, kayawi tayo magtiwala ng buong puso. Sabi ng banal na kasulatan, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa lahat ng ating gagawin, sangguniin natin ang Diyos para patnubayan niya tayo, gabayan niya tayo sa lahat ng ating tatahakin. Kaya kailangan natin ng tiwala sa Diyos kasi sa araw-araw na buhay natin dito, lalo kayo, sa araw-araw yung buhay dito, siyempre, araw-araw kailangan natin ng gabay ng Diyos. Bawat gagawin natin, kailangan mo ang gabay ng Panginoon. Kapag ginagabayan tayo ng Diyos, maniwala kayo, araw-araw, lagi tayong nasa tiyak na kaligtasan. Walang nagtiwala sa Diyos na pababayaan ni Yahweh El Shaddai. Kaya kalabitin ang katabi. Kalabitin mo sa balikat ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, nakikinig ka ba? O anong sagot ng katabi? O nakikinig ba kayo? Sino nakikinig? Sinong gustong maligtas? Anong kailangan natin? Ha? Ano no? Grabe kayo. Binabalik ko lang ang aking itinuturo, tapos iba na ang sagot nyo eh. Para maligtas tayo, kailangan natin ang gabay ng Diyos. Amen ba? Hindi pwede kasi, lalo yung mga bata, di ba, pag walang gabay, napapahamak eh. Pero pag ang mga bata may gabay, ang bata laging naliligtas. Tama po ba? Kasi mayroon silang gabay eh. Tayo ganun din. Pag tayo ay may gabay, at ang gabay natin ay walang iba kundi si El Shaddai, araw-araw ligtas ang buhay natin. Kaya palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. So pangalawa, bakit kailangan natin magtiwala sa Diyos? Para magkaroon tayo ng kapayapaan at kapahingaan. Biniligtad ko lang kasi pagka inuna ko yung rest, tapos sinuli ko yung peace, delikado yun. Rest in peace. Kaya inuna ko yung kapayapaan muna at kapahingaan. Gising ba kayo? O, palakpakan natin si Yahweh.
Sabi ng Isaiah chapter 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Wow! Ang ganda ng sinasabi ng Bible, ano? Isaiah 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Kaya yung mga taong nagtitiwala kay Lord, may kapayapaan eh. Yung walang tiwala kay Lord, walang kapayapaan eh. Kaya pag laging magulo ang iyong isip, ibig sabihin wala kang tiwala sa Diyos. Pero pag ikaw ay may maraming problema, pero payapa pa rin o panatag pa rin ang iyong kalooban, payapa pa rin ang iyong kalooban, ibig sabihin, ikaw ang taong mayroong matinding paninindigan na nagtitiwala kay Yahweh El Shaddai. Amin ba? Totoo lang, wala namang makakalutas ang problema natin. Sabi nga ng aklat ng Mateo, di ba? O sino sa inyo ang makakalutas ang problema nyo ng problema nyo sa kaiisip? Sige, kung malulutas ang problema sa kaiisip, mag-isip ka na mag-isip. Amen po. Pag-isip ka ng isip, ang result niyan, anxiety. Pag tinuloy mo pa rin yan, ang dulo niyan, tililing. Ay, totoo naman, di ba? Bakit may mga nagpapakamatay? Kasi sa kaiisip eh. Anong iniisip? Paano ko mababayan ng utang ko? Paano ko makabayad sa utang ko? Ngayon, isip pa ng isip, ang tanong, nung matapos ka mag-isip na mag-isip, nakabayad ka ba ng utang? O, wala pa rin. Kaya huwag ka mag-isip ng paano mababayan ang utang mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Pag nagtiwala kay Lord, pati yung nautangan mo, papayapain yun ni Yahweh Shaddai. Amen. Hindi pa kasi nangyayari, iniisip na kagad natin, naku, baka makulong ako. Hintayin mo muna makulong ka. Bago ka mag-isip. Kasi hindi pa naman nangyayari, sigurado ka makukulong ka. O, lumipas ang isang buwan, isip pa ng isip, hindi ka pa nakukulong. Pero may anxiety ka na ngayon. Depressed ka na ngayon. Kaya kahit wala ka nakikita na tumatawa ka, tapos may iiyak ka, tapos maglalakad ka. Nakatulala. Kasi, isip ng isip. Yun ang sinasabi ng Bible eh. Malulutas nyo ba ang problema nyo sa kaiisip? Hindi. Kaya anong kailangan? Tiwala kay Yahweh El Shaddai. Dahil ang sabi ng Bible, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Kaya kahit gaano kalaki ng inyong problema sa buhay, magtiwala ka lang kay Yahweh El Shaddai at magkakaroon ka ng kapayapaan. Amin ba? May nagsabi sa iyo, darating ang pulis, duhulihin ka na kasi di ka nakabayad. So mag-pray ka kay Lord, Lord, ikaw na pong bahala sa buhay ko. Malay mo, pagdating ng pulis, mayroon pang dalang 1,000, ibibigay pala sa iyo. Kasi wala kang pera. Minsan kasi nagkakamali tayo doon sa pinangungunahan natin yung mangyayari. Amen po? Doon tayo sumasablay eh. Kaya wag yung pangunahan, yung hindi pa nagaganap. Kasi hindi mo naman alam, kahit mamaya, hindi mo alam kung ano mangyayari mamaya eh. Magtiwala ka kay El Shaddai. At pag nagtiwala ka sa Kanya, manalig ka ng bawat oras sa darating sa iyo ay mabubuti at magagandang bagay. May tiwala ba kayo kay Lord? Sino may tiwala kay Lord? Ang sigaw nyo parang wala eh. Yan mga sigaw ng gutom na. Palakpakan natin si Yahweh. Yung malakas na palakpak, bigay natin kay Lord. Okay, pangatlo. Ano ang pakinabang natin kapag tayo ay nagtiwala kay Jesus? Nagtiwala tayo sa Diyos, nagtiwala tayo sa Panginoon. Ano ang magiging pakinabang natin? Pangatlo, provision and blessing. Anong ibig sabihin ng Brother Rod? Ang provision, yan yung
pagbibigay, pagsusupply, pagkakaloob sa atin ng mga pagpapala ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagtiwala, nanalig ka sa Panginoon, hindi ka magkukulang. Amen po. Tingin sa katabi. Yung tingin nyo parang mangungutang eh. Alam ng Diyos kung sino sa inyong walang pera. Alam na alam ng Diyos yan eh. Tingin pa lang, alam na kagad eh. Okay pa ba kayo? Kasi hindi naman lahat ang nasa abroad, sagana. Marami nasa abroad, marami may utang. Tapos maya-maya, hingi pa ng hingian sa Pilipinas. Kaliwat kanan, hingi ng hingi kasi ang tingin nila sa mga nasa abroad, mayaman, maraming pera. Eh kung tutusin, mas marami pa silang pera sa Pilipinas kaysa iyo eh. Amin po. Kaya ito maganda. Pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka mauubusan ng pagbibigay, ng ibibigay. Bakit? Kasi may tiwala kay Lord, sinusuplayan ng Panginoon. Binibigyan ng Diyos ng mga pagpapala, biyaya na kailangan mo sa buhay. Ang biyaya ng Panginoon, hindi lang po sa material na bagay. Ito, liliwanagin natin ito. Ang biyaya ng Panginoon, maaari niya na ay magandang kalusugan. Ang pinakamagandang biyaya ng Diyos ay ang magandang kalusugan. Pagpiliin ko kayo. Binigyan ka ng 1 milyon. O kasabi natin 5 milyon. O 20 million pa. May cancer ka naman. 1 buwan na lang ang buhay mo. Ang tanong, masaya ba kayo na may 20 million ka, tapos 1 buwan na lang, mamamatay ka na? No. Wala kang 20 million. Maganda naman ang kalusugan mo. Wala kang sakit, wala kang karamdaman. Ang tanong, masaya ba kayo? Amen. Bakit? Kasi yung 20 million, pwede mong makuha kasi magandang kalusugan mo. Wala kang sakit. Amen. Amen ba? Mag-iipon ka pa unti-unti, nagtayo ka ng negosyo, hindi nagtagal yumamang ka, naging milyonaryo ka. Di ba? Kaya ang pinakamagandang biyaya ng Diyos, yung magandang kalusugan. Yung walang sakit, walang karamdaman. Amen. Kaya lahat ng walang sakit at walang karamdaman, taas ang kamay. Pumalakpak. Dudugtungan ko sana, ayaw kong dugtungan, baka maging curse eh. O, taas ang kamay ng gustong pagpalain. O, pumalakpak ng malakas kay El Shaddai. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Amen ba? Magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Maniwala kayo. Ano man ang kakulangan nyo sa buhay, susuplayan kayo ni Yahweh El Shaddai. At ang unang mithiin natin na ibibigay ng Diyos sa atin ay ang magandang kalusugan. Maniwala kayo, pag magandang kalusugan mo, may pera ka sa wala, masaya ka. Maligaya ka. Kasi wala ka nararamdaman eh. Ang dami mong dalang pera. Tuwing hihinga ka, sumasakit ang baga mo. Tuwing kakain ka, wala kang gana. Kasi mayroon kang karamdaman. Kahit anong dami ng pera, sasabihin mo, useless din pala ito. Pero yung naglalakad ka, masaya ka kasi wala kang nasaramdaman. Tapos nangangarap ka. Isang araw, Lord, mayaman na ako. At hindi ka tumitigil na kapag-pray kay Lord sa gusto mong mangyari sa buhay mo kasi ang taong normal, may vision po yan. Ang ibig sabihin, ang taong normal, nangangarap yan. Pero pag wala kang pangarap, delikado yun. Kaya habang may buhay, mangarap kayo ng mangarap. Lalo ngayon, ang pangarap walang bayad. Baka dumating ang panahon, pati pangarap may tax.
hindi na kayo makakapangarap. Kaya hanggat walang bayad ang mangarap, mangarap kayo ng mangarap, walang masama ang mangarap. Sabi nga minsan sa isang leadership book, kung gusto mong magtagumpay, huwag mong bibitawan at huwag kang titigil sa sumubok ng sumubok. Kahit sablay, subukan mo pa rin. Bakit ang tagumpay nagkasimula lagi sa sablay? Anong ibig sabihin noon? Kapag gusto mong magtagumpay, huwag kang matakot na mabigo. Tama ba? Pag takot kang mabigo, hindi ka magtatagumpay. Pero pag hindi ka takot mabigo, magtatagumpay ka. Kung gusto mong yumaman, huwag kang matakot maghirap. Bakit? Sa kahirapan mo, doon magsisimula ang kayamanan mo. Tama ba? Kaya lahat ng hindi takot, di ba sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Gustong alisin ng Panginoong Hesus ang takot sa puso ng mga tao kasi hanggat may takot tayo, hindi ka magtatagumpay. Alisin natin, tanggalin natin ang lahat ng takot sa buhay natin. At kapag ang mga takot na yan ay nawala at nagsimula kang manalig sa ating dakilang Yahweh Shaddai, magsisimula ang tagumpay sa buhay nating lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, alisin mo na ang takot sa puso mo. Tama ba? Gayahin natin sa Andres Bonifacio, atapang atao, hindi atakbo. Andiyan ba kayo? Gising ba kayo? Kahit aputol ang ulo, hindi atakbo. Aputol ang kamay, hindi atakbo. Pero aputol isang bagay, eberis atakbo. Ang sabi ni Jesus, di ba, sa binasa natin kanina, balikan natin, ang sabi dito ng Panginoon, bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Kaya't nilapitan ng mga alagad si Jesus, ginising, Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Yun ang salita, yung ang unang salita na binitawan ng Panginoon sa kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Kaya kahit ano ang hinaharap natin sa buhay ngayon, huwag tayong matatakot. Lagi nating paniwalaan, may magagawa ang Diyos sa buhay ko. Kaya sa hapong ito, tayo na tayo. Yung naniniwalang may magagawa ang Diyos sa kanyang buhay, tayo na. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan at angkinin niyo po sa araw na ito, ako'y naniniwala, kanina pa may ginagawa na ang Diyos sa inyong buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Yakapin niyo po ang mga daladala po ninyo at ipikit niyo po ang iyong mga mata. Close your eyes. Put yourself in the presence of God and feel His power. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko.
sandigan, Panginoon Jesus. Ako'y Wala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Mga kapatid, nakikita ng Diyos ang iyong mga nararanasan sa buhay. Alam ng Panginoon kung ano ang mga nangyayari sa iyo. Lahat ng iyan ay hindi lingid sa paningin ng Diyos. Huwag ka matatakot. Umasa ka at tutulungan ka ng Diyos. Manalig ka lang sa Kanya. Huwag ka manangan sa iyong lakas, sa iyong kakayahan, sa iyong talino. Sa Diyos ka manahan, sa Diyos ka manalig, sa Diyos ka umasa. May gagawin ang Diyos sa iyo. Tutulungan ka ng Panginoon na makalaya sa mga bagay na ito na iyong nararanasan. Tanggapin mo lang na ang Diyos ang may kakayahan para tayo ay lumaya. Wala nang iba. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Dinudulog ko sa iyo, Ama, ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Ama, tulungan niyo po sila, lalo na sa mga problema na kanilang hinaharap. Dakilang Diyos, huwag niyo po silang pababayaan. Iligtas mo ang aking mga kapatid na ito. Bigyan mo silang tatag at tibay na nanggagaling sa iyo. Hayaan mo, Ama, na balutin mo sila ng banal na dugo ng Panginoong Hesus mula ulo hanggang talampakan. Lukuban mo silang lahat, Ama, ng iyong kapangyarihan at banal mong Espiritu. At inaangkin ko po, Ama, sa araw na ito, ang aking mga kapatid na ito ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At sila, Panginoon, ay iingatan mo at hindi sila mapapahamak kailanman. Ama, pagpalain mo po ang kanilang mga pangailangan sa buhay. Kung sila man ay nagkukulang sa pinansyal, Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito na maranasan nila ang biyaya ng kasaganahan sa buhay na ito. Pagpalain mo sila, dakilang Diyos, sa kanilang mga trabaho. Hinihiling ko, Ama, samahan mo sila sa pagkatrabaho nila sa bansang ito. Ingatan mo sila, Panginoon, at hayaan mo, Ama, na ang iyong mga mandirigmang anghel ay lagi mong ibigay sa aking mga kapatid na ito, na silang mag-iingat at gagabay sa aking mga kapatid sa kanilang mga pagtatrabaho. Lord God, salamat po at amin ang pinanghahawakan at pinaniniwalaan na silang lahat ay laging nasa tiyak na kaligtasan. At kung sila man, Ama, ay mayroong sakit, may karamdaman, Ama, padaluin mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Tunawin ang anumang sakit at karamdaman sa bawat katawan na ito. Right now, in Jesus' name. In Jesus' name. At naniniwala kami ang kagalingan ay ibinibigay mo na sa lahat ng mga naririto ngayon. Pagpalain mo rin po, dakilang Ama, ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy mo silang proteksyonan, gabayan at ingatan. At naniniwala kami na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Banal na Diyos, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan niyo po ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At kung anuman ang kanilang mga kahilingan, lalo na ang mga isinulat nila sa munting papel na ito, Lord, naniniwala kami na bago pa lamang nila ito isinulat, ito, Panginoon, ay ibinigay mo na sa kanila.
At pangahawakan namin, kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Lord, maraming pong salamat at naniniwala kami dakilang Diyos. Lahat kami ay uuwing tagumpay at pinagpala ang buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, Amen and Amen. Bago tayo magtapos, sabihin niyo muna sa iyong katabi, huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Manalig ka Manalig ka kay Jesus. kay Jesus. Amen. Amen. Purihin, palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Okay, magkakaroon muna tayong anointing sa ating mga workers. Nasaan na yung mga incoming saka outgoing? Nasaan na sila? Para mag-pray tayo kay Lord. Kayo yung outgoing, dalawa lang kayo. Dito ka. Nabunot din. Okay, doon ka na lang. Ito natin ang ating kamay sa kanila. Sama-sama natin sila ipagdasal kay Lord. Sila yung mga hinirang ng Panginoon para maglingkod sa Kanya sa Tuesday group. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyo sa araw na ito. Naririto po, Ama, ang aming mga kapatid na maglilingkod sa iyo. Tulungan mo sila, samahan niyo po sila, dakilang Ama, upang sa kanilang pagganap, sa kanilang tungkulin, sa gawain na ito, ay patuloy kang maparangalan at maluwalhati ang iyong pangalan. Bigyan mo sila, dakilang Diyos, ng karunungan at kaalaman, at patuloy mo sila, Ama, i-anoint sa mga oras na ito. Bigyan sila ng tatag at tibay sa paglilingkod, upang sa kanilang mga paglilingkod, Panginoon, marami pang mga kaluluwa na maakay sa iyong banal na harapan, at marami pang kumilala sa iyong banal na pangalan. Gamitin mo ang aming mga kapatid na ito na maging biyaya at pagpapala sa gawain na ito. Basbasan mo sila, Ama, sa mga oras na ito, at inaangkin na po namin, dakilang Diyos, na sa mga oras na ito ay pinagpapala mo na at binabasbasan mo na ang bawat isa sa kanila. Lord God, sa iyong makamay, sila po ay aming pinagkakatiwala, at inaangkin na namin sa mga oras na ito, pinagpala mo na ang aking mga kapatid na ito. Salamat, dakilang Ama, at muli po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Oil. May oil kayo? Bigyan mo kay Brad. Ilagay mo yung link mo. Ayan.
So, congratulations, but no graduation. Ang paglilingkod sa Panginoon is forever. Amen po? So, bilang isang lingkod ng Panginoon, inaasahan ng Panginoon na tayo ay kanyang maging ilaw, katulad ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang sinumang lumakad sa ilaw mula sa ating Panginoon, kailanman hindi nalalakad sa kadiliman. Amen? At yung panyong nakalagay sa inyong ulo, nandiyan ang Salmo 91, ano man ang inyong suliranin, mga kabigatan, nariyan lahat ang kasagutan. At inaasahan ng Panginoon na naglilingkod tayo sa Kanya, katulad ng inyong mga suot, always with gladness from our hearts. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon para lang tayo sumikat, hindi sa pansarili natin, kundi nais ng Panginoon, tayo ay nagmamahalan, parang tunay na magkakapatid, at nais ng Panginoon ang ating mga ginagawa, hindi para sa ating ikatatanyag, kung hindi para sa ikadadakila ng Panginoon. So nais ng Panginoon, tayo ay nangunguna sa daan, nakikita ang daan, nalalaman ang daan, at ang daan na yon ay ang salita ng Diyos, ang ating Panginoon. Kaya kailangan, lagi tayong nagbabasa ng Biblia upang lalo tayong lumago sa pananampalataya. Amen po? Amen. God bless, and pwede na kayong humarap sa kanila para naman makilala kayo bilang kayo ang mga manggagawa. God bless us all. Picture, picture. God bless. Ay, hindi po. Salvo. Salvo. Magsasalmo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Nis ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas. Nang
nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow.